Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Rene J. Nerona. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang press briefing ngayong Lunes, September 22, iniulat ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Chief PIO, na walang naitalang nasawi kaugnay ng isinagawang anti-corruption rally kahapon. Gayunman, 131 pulis ang naiulat na nasugatan habang nagpapatupad ng seguridad sa mga lugar ng pagtitipon. Batay sa pahayag ni Police Major Philip Ines, PIO ng Manila Police District, 113 katao ang naaresto mula sa 3 lugar ng kilos protesta sa Ayala Bridge, CRB Mindiola at CM Recto. Sa kabuuan, 65 ay nasa hustong gulang at 48 ang minor de edad. Sa Ayala Bridge, 51 ang inaresto, 38 dito ang nasa hustong gulang, 2 ang minor na dinala sa DSWD at 11 ang minor na nasa proseso ng discernment. Sa CRB Mindiola naman, 21 ang naaresto. Kabilang dito ang 14 na nasa hustong gulang at 7 na menor de edad. Habang sa CM Recto naman ay 41 ang inaresto, 13 ang nasa hustong gulang at 28 ang menor de edad. Ayon kay Police Brigadier General Tuanyo, naka-full alert pa rin ang buong hanay ng PNP habang nagpapatuloy ang masusing pagmamanman sa mga lugar ng pagtitipon upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Pinuri rin niya ang mga tauhan na nagpatupad ng maximum tolerance at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang patuloy na kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Sa huli, nagbigay naman ng taus-pusong pasasalamat si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga bayaning pulis na matapang na tumupad sa kanilang tungkulin, na natiling mahinahon sa gitna ng kaguluhan at buong pusong nag-alay ng serbisyo upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Sa ngalan ng ating Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinapaabot ng pambansang pulisya ang taus-pusong pagsaludo at pasasalamat sa lahat ng kabayanihang ipinakita ng ating kapulisan sa kanilang buong tapang at dedikasyon sa pagbantay at pagpapanatili ng seguridad ng nagdaang protest rally. Maraming salamat sa inyong katatagan, sakripisyo at walang kapantay na paglilingkod sa bayan. Sa gitna ng tensyon at kaguluhan sa isinagawang anti-corruption rally kahapon, pinuri ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr.
Acting Chief PNP ang katapangan at pagiging profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa nasabing pagtitipon. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, kanyang pinuri ang dedikasyon ng mga pulis na nagpakita ng hindi masusukat na serbisyo publiko sa gitna ng pagkakaroon ng ilang nasugatan. Ayon pa kay Police Lieutenant General Nartates na magkakaroon ng malalim na investigasyon kaugnay ng mga naaresto at mapanagot ang mga ilang rallyista na lumabag sa batas. Dagdag pa niya, binigyan din ang importansya ng pananagutan at pagsunod sa batas. Samantala, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, na kahit nasubok at naharap sa tensyon ng mga pulis, nananatiling disiplinado at mahinahaw ng kanilang tugon sa pangyayari. Ito din ay kaugnay sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatiliin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa sinagawang malawakang protesta. Ang Philippine National Police ay sinisiguro na mananagot ang mga responsable sa maraas na pagkilos, habang prioridad ng Philippine National Police ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Binobomba na po ng mga PFP ang mga pasaway na mga napigilos protesta. Dahil na tayo kulang sa ganun. Kapag may binabato ay hindi lumulusot yung mga bato. Sir, hindi natin lubos maisip na ganito ang nangyari dito sa Menjola. Na talaga ng mga halos lahat ng mga nagkilos protesta ay nagpaulan ng bato, nagpaulan ng mga bote na may gasolina, nagpasabog dito, sinunog yung mga motor. Actually, nalulungkot tayo dahil sa mga pangyayaring ito. Pero just the same, ay maintain natin yung maximum tolerance na pinapairan natin. At tuloy-tuloy yung pagbabantay natin dito hanggang sa humupa at magsiuwian po. Sir, marami din po tayong mga kapulisan na talaga naman nagtamo ng maraming sugat, tinamaan sa ulo, sa paa, nasabugan ng bote na may apoy. Paano po to, sir? Ako ay, of course, nalulungkot dahil kagaya ko, nasaktan din ako, tinamaan ako ng bato kanina. Yun nga lang, nasalag nung isang pulis natin, yung pumunta sa akin ng bato. And of course, sinasaludo ako sa mga kasama natin na talagang nagsakripisyo, nag-dedicate ng kanilang sarili para lang mapanatili at ng kaayusan at kapayapaan dito. Pero sa ganong sitwasyon kanina ay hindi mo talaga maiwasan na talagang napaka-agresibo po ang mga kabataan nandito. Kagaya kanina, kung ano yung mga nandun sa Ayala kanina na nakalusot, na umikot, sila pa rin yung nandito ulit dito. Sir, marami din tayong mga nahuli na lagpas na ng 70 na mga nagpasibuno sa mga panggugulo kayo na, sir. Opo, marami po tayong nahuli at siguradong imbestigahan natin ng maayos to. May mga minors pa tayong nahuli, may proseso po tayong sinusunod yan. At of course, dadaan sila sa proseso, then ito turn over natin sa DSWD. Yung hindi naman minors ay sasampahan po natin ng kaukulang kaso. Kasama na rin po yung mga kanilang leaders na identify natin, at organizers po. Unang-una, pinahanga ako ng tropa ng RMFB sa kanilang pasensya, no? At pag-exercise ang maximum tolerance. Bagkus gano'n na nga ang nangyari at ang kagulo, nanatili pa rin bayan natin, tulad nga na sabi natin, hindi kalaban ang pulis, bagkus nandito upang protektahan ang kanilang karapatan. Hindi lamang karapatan ng ibang mamamayan, kundi pati karapatan nila para magpahayag ng kanilang hinaing. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Nagsagawa ngayong araw, November 29, ang Rizal Police Provincial Office ng send-off ceremony para sa kanilang CDM contingents bilang paghahanda sa Trillion Peso March 2.0 sa Maynila. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Feloteo A. Gonzalgo ang aktibidad na tampok ang pagpapakita ng kahandaan, disiplina at pagkakaisa
ng higit sa 300 personnel mula sa iba't ibang unit at istasyon ng Rizal PPO na itatalaga para sa seguridad, crowd control at peacekeeping operations sa naturang pagtitipon. Kabilang din sa seremonya ang pagpapakita ng iba't ibang kagamitan, mobility assets, protective gear at communication equipment na gagamitin sa operasyon. Binigyang diin din ni Police Colonel Gonzalgo ang pagsunod sa maximum tolerance, respeto sa karapatang pantao at profesionalismo ng pulisya sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Sa komprehensibong paghahanda at koordinasyon, muling pinagtibay ng Rizal PPO ang kanilang dedikasyon sa ligtas at maayos na pagdaraos ng malaking aktibidad sa Rizal at Metro Manila. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw mga ka-PNN, nandito tayo ngayon sa Mindiola sa Maynila. Isang araw bago ang nakatakdang trillion peso march. Bukas, November 30, pinainggan namin ang pulso ng mamamayan hingil sa kanilang salubin sa napipintong kilos protesta at deployment ng mga pulis para sa seguridad. Sa isinagawang panayam sa ilang residente at commuters sa paligid ng Maynila, karamihan sa kanila ay sumusuporta sa karapatan ng mga ralistang mapayapang pagpapahayag ng salubin. Ngunit umaasa rin sila na mananatiling maayos at walang kaguluhan ang aktibidad. Sana hindi magkagulo, then sana tahimik lang. Yung mag-arali, salita lang, pero wag na uulitin yung nakaraan. Kasi pag mayroon na naman naulit na mga napahamak, siyempre lahat tayo matadamay. Walang batuhan, walang tirigas, wala sanang mga naghahagis. Sana yung sa rally naman, yung mga panawagan ko naman, sana mag-ingat sila ngayon, lalo na mainit ngayon ng panahon. Then sana safe sila. Ganun. Tapos wag silang masyadong mainit ang mga ulo nila dahil lang sa kurap. Kasi lahat naman tayo, hindi lang naman sila ang mayan. Tayo din naman. Ano naman ma'am yung masasabi niyo po sa ating mga kapulisan po ma'am? Kapulisan? Ayun po nandito na po sila. Nakahanda na po sila para sa preparation. Ang ano ko sa mga pulis, huwag silang manakit. Then, trabaho naman din nila talaga yan. Magbantay, yung sa mga ralista. Ingat lang din sila. Para yung hindi naulitin yung nangyari sa kanila noon, ng mga nasugatan. Ayon sa ilang mamamayan, mahalaga ang presensya ng pulisya upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga motorista at karaniwang mamamayan na maapektuhan ng trapiko. Mayroon din namang nananawagan sa mga ralista at sa pulisya na panatilihin ang disiplina, iwasan ang karahasan at igalang ang karapatan ng bawat isa upang maging mapayapa ang kilos protesta. Sa panig ng pulisya, tinitiyak nilang ipapatupad ang maximum tolerance at nakatuon ang kanilang operasyon sa pagprotekta sa publiko at sa mga kalahok sa rally. Samantala, patuloy ang paalala sa publiko na maghanda sa posibleng mabigat na trapiko at road closures bukas. At yan po ang latest update dito sa Mindiola. At ako po si Patrolman Edwin Baris para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magandang araw, bagong Pilipinas. Narito ang special coverage para sa ikalawang bahagi ng Trillion Peso March. Nananatiling mahinahon at lubos na maayos ang kapaligiran sa EDSA People Power Monument habang naghahanda ang mga mamamayan para sa ikalawang yugto ng Trillion Peso March. Ang pangkalahatang sitwasyon ay nagpapakita ng kalmadong paghahanda kung saan ang bawat detalyeng pangkaayusan ay maingat na inihahanda upang maiwasan ang anumang insidente ng kaguluhan. Bago pa man ang mismong araw ng pagtitipon, nagpakita na ng malawakan at masusing paghahanda ang PNP na nagsagawa ng mga coordination meeting sa mga organizer, ocular inspection sa lugar at detalyadong traffic management plan simula pa noong mga nakaraang araw. Sa mismong araw, mahigpit na ipinapatupad ng PNP ang kanilang direktiba ng maximum tolerance na tinitiyak na ang karapatan ng mga mamamayan sa pagtitipon ay igagalang ng buo.
Sa ganitong paraan, tinitiyak ng mga otoridad na ang boses ng mga nagpoprotesta ay maririnig ng malinaw at ligtas. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Express. Magandang araw Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa Mendiola, Manila. Isang araw bago ang trillion peso march bukas. Sa kasalukuyan, payapa at tahimik ang sitwasyon dito sa lugar. Sa ngayon naman po ay makikita po natin na wala pang nakapwesto ng mga pulis sa paligid ng Mendiola. Gayunpaman, nakastandby na ang mga tropa at nakahanda na ang lahat ng kinakailangang kagamitan para sa agarang deployment. Samantala, inanunsyo din ng Manila Police District o MPD na ilang kalsada sa Maynila ang isasara sa trapiko kaugnay ng mga kilos protesta. Sa Mendiola area, kabilang sa mga isasara, ang bahagi ng CM Recto Avenue mula N. Reyes hanggang Mendiola at bahagi ng Ligarda mula Figueras Street hanggang San Rafael Street. Para naman sa rerouting ng mga sasakyan, ang mga magbumula sa Quezon Boulevard at CM Recto na patungong Mendiola ay kailangang kumaliwa sa N. Reyes Street. Ang mga galing naman sa Santa Mesa via Ligarda patungong CM Recto ay kakanan sa Figueras Street, dadaan sa Earnshaw at kakaliwa sa SH Loyola. Ang mga galing naman sa P. Casal Street patungong Mendiola ay kakaliwa sa San Rafael, dadaan sa Bilibid Viejo at kakaliwa sa SH Loyola o N. Reyes. Tinitiyak naman ng PNP na ipatutupad nila ang maximum tolerance at igagalang ang karapatan ng mga rallyista sa mapayapang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Pinapayuhan naman ang publiko na maging handa sa pagbabago ng trapiko bukas at hanggat maaari ay umiwas muna sa mga pangunahing kalsada sa paligid ng Mendiola. At yan po ang latest updates dito sa Mendiola, Manila. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magde-deploy ang Philippine National Police ng mahigit sa 15,000 PNP personnel upang tiyaking ligtas at mapayapa ang trillion peso march anti-corruption protest sa November 30. Aabot sa 8,800 na tauhan mula sa NCRPO at 6,200 naman mula sa Special Action Force at regional offices ang itatalaga sa mga pangunahing lugar tulad ng Luneta Park, People Power Monument, EDSA Shrine, paligid ng Malacanang at sa Kongreso, Senado at Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Bagamat wala pang nakikitang partikular na banta, nagpapatupad ang PNP ng proactive security measures. Kabilang na ang masinsinang intelligence monitoring upang maiwasan ang anumang pagtatangkang manggulo o makapagsimula ng kaguluhan sa protesta. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng transparency at accountability, inatasan ng PNP ang kanilang ground commanders na makipag-ugnayan sa protest organizers at partner agencies. Tiyaking gagamit ng body-worn cameras ang mga pulis sa lahat ng engagement at magtalaga ng human rights affairs officers sa lahat ng activity areas. Tiniyak ng PNP na ang kanilang presensya ay nakatuon sa proteksyon ng publiko at nananatili ang utos ng maximum tolerance upang masiguro ang isang ligtas, maayos at mapayapang pagpoprotesta para sa lahat. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Suspendido ang permit to carry firearms outside of residence sa Metro Manila mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1 taong kasalukuyan bilang bahagi ng paghahanda sa seguridad para sa ikalawang trillion peso march ayon sa memorandum ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. Sa panahon ng suspensyon, tanging mga naka-uniforming miyembro ng AFP
PNP at iba pang law enforcement agencies na nasa opisyal na tungkulin ang papayagang magdala ng baril. Tinataya ng PNP na aabot sa 300,000 katao ang dadalo sa pagtitipon, ngunit sa ngayon ay wala umanong nakikitang seryoso o kredibling banta sa seguridad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government na handa itong panatilihin ang kapayapaan at kaayusan, katuwang ang Philippine National Police para sa trillion peso march sa Nobyembre 30 taong kasalukuyan. Ayon sa DILG, fully prepared ang mga ahensya upang masiguro ang ligtas at maayos na pagdaraos ng pagtitipon. Naninindigan din ang kagawaran ng pangakong protektahan ang bawat mamamayan at tiyaking magiging ligtas ang aktibidad. Magde-deploy ang PNP ng sapat na tauhan sa mga kritikal na lugar para sa crowd control, emergency response at maayos na daloy ng trapiko. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Tiniyak ng Philippine National Police na handa na ang lahat ng seguridad para sa ligtas at maayos na pagdaraos ng trillion peso march sa Nobyembre 30 taong kasalukuyan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at koordinasyon ng DILG sa pamumuno ni Secretary John Vic Rimula. Nag-deploy ang PNP ng sapat na tauhan, nagpatibay ng interagency coordination at naglagay ng mga kagamitan sa mga kritikal na lugar. Magtatalaga ang PNP ng maximum tolerance sa lahat ng mapayapang pagtipon, ngunit hindi papayagan ang anumang karahasan o paglabag sa batas. Lahat ng pulis ay handa at maayos na na-brief para panatilihin ang kapayapaan at protektahan ang karapatan ng publiko. Suspendido rin ang permit to carry firearms outside of residence sa Metro Manila mula Nobyembre 29 hanggang Nobyembre 1 taong kasalukuyan para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Umapila ang PNP sa mga dadalo na sumunod sa mga tagubili ng otoridad at makipagtulungan para mapanatili ang mapayapang pagdaraos ng aktibidad. Nananatiling handa ang PNP na protektahan ang publiko at tiyakin ang kaayusan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Kasabay ng Bonifacio Day, naging matagumpay ang isinagawang seguridad ng ating mga kapulisan sa isinagawang trillion peso march na idinaos sa People Power Monument, partikular na sa White Plains Avenue, Quezon City, ng ating mga kababayan na dinaluhan ng iba't ibang organisadong grupo at mga kilalang mga personalidad, kung saan ito ay naglalayong labanan ang korupsyon sa Pilipinas. Nagtipon-tipon ang mga rallyista mula sa EDSA Shrine at nagmarcha papuntang People Power Monument upang humingi ng pananagutan at transparency sa mga aksyon ng gobyerno, lalo na kaugnay sa mga proyektong pampubliko na kinukwestiyon dahil sa umano'y korupsyon. Kaya naman ang kapulisan ay umaga pa lang ay nakadeploy na sa People Power Monument at EDSA Shrine upang masiguro ang mapayapang pagpapahayag ng saloobin ng ating mga kababayan at mapanatili ang seguridad sa nasabing lugar ng pinagdausan. Samantala, matapos ang isinigawang rally, umaksyon naman agad ang ating mga kapulisan at tumulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa EDSA Shrine at People Power Monument. Ang kanilang sama-samang pagkilos ay patunay ng dedikasyon na serbisyo at suporta sa komunidad, lalo na sa mga okasyong nangangailangan ng mabilis at organisadong pagtugon. Sa kabuuan, naging matagumpay ang pagbibigay seguridad ng ating kapulisan sa nasabing aktibidad. Hangad ng kapulisan ang kaligtasan ng bawat mamamayan mula dito sa People Power Monument. Ako po inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tiniyak ng Philippine National Police na maayos at mapayapa ang naging takbo ng trillion peso march matapos ilatag ang malawak na seguridad para sa libu-libong lumahok. Ayon sa PNP, ang mga hakbang ay nakabatay sa kanilang mandato na protektahan ang publiko at tiyakin ang kaayusan sa buong aktibidad.
Pagkatapos ng pagtitipon, agad na tumulong ang PNP sa pagpapanumbalik ng normal na daloy sa mga lugar, katuwang ang LGUs, volunteers, at iba pang ahensya sa clearing and clean-up operations. Patuloy namang nagsasagawa ng regular law enforcement activities ang PNP sa buong bansa at nananatiling nakasuporta sa mga mapayapang pagtitipon sa pamamagitan ng maagang paghahanda, koordinasyon at propesyonal na serbisyo. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ginanap na Monday flag raising ceremony sa Campo Crame, binigyang diin ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang patuloy na malasakit at tapat na serbisyo ng PNP ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kahapon, muli nating nasubok ang galing at disiplina ng ating Philippine National Police sa ginanap na milyon peso. Ang ating pasasalamat sa mahigit 17,000 PNP personnel mula sa iba't ibang unit sa buong bansa. Your professionalism and sacrifice ensured that their right to assemble, to voice out their opinions and criticisms are upheld. At kinilala ang tuloy-tuloy na pagtugon ng PNP sa mga apektado ng bagyong Verbena. Samantala, hinihimok ni Acting Chief PNP ang kapulisan na manatiling alerto at proactive tungo sa adikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sir, isang pasasalamat ng PNP na walang ano pang namumong tensyon simula sa pagitan ng pulis at mamayan. At ang ating mga kababayan ay talaga namang malaya nila na ipapahayo kanilang saloobin. At peaceful naman siya simula ngayon hanggang kaninang umaga maging sa area ng exercise. So, as of now, generally peaceful po ang sitwasyon natin. And kagaya nga ng sabi mo ay maayos at of course tahimik yung nangyayaring rally. May tahimik meaning walang nangyayaring kaguluhan. Ito ay i-attribute natin sa tuloy-tuloy na koordinasyon between sa mga organizers at leaders ng mga nagrarally at sa mga ground commanders ng ating kapulisan. Sir, baka may mensahe ka sa ating mga kapulisan na kahapon pa lang, sir, simula yung ibang mga region, nandito na sila para tumulong at suportahan ang NCRPO, sir. Sa ating mga kapulisan na na-deploy, tuloy nating gampanan ang ating tungkulin. At ang paalaala ng ating Chief PNP ay dapat i-observe natin ang maximum tolerance. Dapat respeto rin natin ang karapatang pantao ng mga nagraralista at of course sa lahat ng andito ngayon. And at the same time, dapat lahat ng aksyon ng ating kapulisan ay naka-anchor doon sa police operational procedure nang sa ganon ay makaiwas tayo sa mga potential na problema. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Magandang gabi, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Kaugnay sa mga isinagawang pagtitipon sa Metro Manila ngayong Nobyembre at 30, narito ang pinakahuling update kung saan mahigpit na tinutukan ng Philippine National Police ang seguridad at kaayusan para sa publiko. Nananatiling maayos at mapayapa ang kabuoang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng Maynila nitong November 30, kasabay ng serye ng kilos protesta at pagtitipon kabilang ang tinaguriang trilyon peso march. Mahigit 2,400 na pulis mula sa NCRPO ang itinalaga sa Mindiola, Recto Avenue, EDSA Shrine at iba pang protest sites upang siguraduhin ang public safety, crowd management at daloy ng trapiko.
Nagsagawa rin ng on-ground monitoring ang mga matataas na opisyal ng PNP upang tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga security measures. Kanina pong alas 10 ng umaga, umabot tayo ng mga 5,000 yung dumating po rito galing po sila ng EDSA Shrine at pagdating po rito sa PPM, around 5,000 po ang nakapasok dito, no? Siguro mabilis lang naman yung nagkaroon ng konting traffic at nung pumasok na po lahat yung 5,000, nagdire-diretso na yung sa EDSA, no? At pati doon sa bus lane, inoccupy na din kanina para mabilis po yung flow ng traffic. So ngayon po nagdi-decrease na. Siguro po decreasing na kasi hanggang 6 PM lang po ang binigay ng LGU ng rally permit, 6 AM to 6 PM. So in-expect po natin around 6 PM, ngayong 5 PM, kung makikita nyo naman po uwi na yung iba, papunta na sa Robinson at yung iba naman dito sa area ng Santolan MRT. Hinintay rin po natin kung umabot ng 6 PM, kung mag-extend sila. But definitely, sabi naman nila 5 PM mag-start na rin mag-disperse po. Maraming salamat po at naging maayos tong kabuuan ng event na ngayon dahil na rin sa coordination between the organizer at yung iba kasing organizer, mga dating general sa PNP, sa military. Maganda yung coordination natin, no? Sila mismo magre-report sa atin, tayo naman magre-responde, bibigyan natin ng solusyon yung isang problema. Yun po ang isang nakikita nating maganda. And the same time, yung LGU, very supportive pagdating dito sa ganitong programa. Kaya madali nating na-implement yung kung anong mga role ng bawat agency. Ako po si Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia, nagbabalita para sa Police News Express. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ano masasabi mo sa ating mga pulisan na naglinis ng paligid dito sa Menjola? Sisipag talaga silang babait na. Ang papogi pa. Pulisan na dumuto dito na iniwan na malinis ng lugar ng Menjola. Yan. Bili pa ako sa kanila kasi kahit puyat sila, tumutulong pa rin sila sa mga gawain dito sa mga kalsada. Sa marami ng pagsubok nating hinaharap, sino man sa di walang pinipili, kayang-kaya nating harapin. Pilipino ang ating lahi. Gumising na kaibigan ko at tayo'y magtulungan. Labanan natin ang unos, hinding-hindi tayo susuko. Gumising na buong mundo. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Rene J. Nerona. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.